May mga lumabas na iba pang di umano'y complainant laban kay MMDA Traffic Constable Adriatico. Binastos din daw sila at minura ni Adriatico. Hamon naman ni MMDA Chairman Francis Tolentino, magsampa sila ng formal na reklamo para maimbestigahan nila. Live mula sa Quezon City, may report si Bam Alegre. Bam? Jessica, matapos nga may ulat sa balita itong insidente sa pagitan ni Adriatico at ni Inco, may nakausap ang GMA News na isang motorista na meron daw hindi kaaya-ayang insidente rin kay Adriatico. Narito ang ulat. Kayo na yung diretso, parang kasi sabi ko to. Natunton ng GMA News ang isang babae na dati na raw nakagirian ni MMDA Traffic Constable Jorby Adriatico. Humiling ang law student na si Lian na huwag ibunyag ang kanyang pangalan at ipakita ang muka sa kamera para sa kanyang proteksyon. Aniya, humingi raw siya ng tulong kay Adriatico dahil nabangga ang sasakyan niya sa Banawe Street, Quezon City noong Nobyembre. Pero pabalang daw siyang tinanggihan ng traffic constable. Hanggang nauwi na raw sa sigawan at murahan ang mahinahon di umanong pakiusap ng estudyante kay Adriatico. Nung napanood ko yung kwento, yun din po yung pangyayari ko halos. Although nasa kalye lang kami, nandun kami sa Banawe. So, ayun na nga, ganun din po, video niya rin po ako. Tapos, kung ano-ano din pong pangit na salita yung mga sinabi sa akin. Babae pa po ako ha. Tapos ganun din po, mura siya ng mura. Tapos sabay nagdura po siya sa floor. Tinakot daw siya ni Adriatico na magiging trending topic sa internet ang kinunan niyang video ng kanilang alitan. Binura lang daw ng traffic constable ang video ng namagitan ng mga pulis mula sa QCPD Station 1. Nang ma-discharge si Adriatico sa ospital noong linggo matapos ang kanyang operasyon sa ilong, itinanggi niya sa GMA News ang mga alegasyon ng law student. Nagmura siya sa harapan ko. Sabi ko, bakit ka nagmumura, ma'am? Sabi ko, naka-uniform ako, tapos nagmumura ka. Bakit ikaw bang minura ko? Eh ako yung kausap mo, ma'am eh. Sabi ko gano'n. Ayun, tuloy-tuloy na, sasalita na siya. Hindi niya ako inahayaan magsalita. Gusto niya siya lang magsalita. Tapos sinasabihan niya, bastos ka. Wala kang galang sa amin. Namin niya, naka-uniform ka pa naman. Kwento pa ng katrabaho ni Adriatico na nakasaksi raw sa pangyayari, si Lian lang daw ang naririnig niya nagmumura at hindi si Adriatico. Time na yon, pagka medyo lumuwag na, may nakita akong nag-uumpukan na tao. Lumapit ako. Paglapit ko, naririnig ko minumura itong si Jorby Adriatico. Sabi niya, wala kayong mga mudo. Humingi ako ng tulong sa inyo, hindi niyo ako pinapansin. May hamon naman si MMDA Chair Francis Tolentino sa lahat ng may hinaing sa kanilang empleyado. Magsampa ng formal na reklamo para maimbestigahan nila ito. Pero sa ngayon, iginigiit ni Tolentino na walang masamang record sa MMDA si Adriatico. Wala raw pending complaint sa kanyang 201 file at nadyang ang isang reklamo laban sa kanya noong nakaraang taon dahil sa kawalan ng merit. Inadmissible din daw sa korte ang ibang mga usapin na labas sa kaso ni na Adriatico at nang nanuntok umano sa kanyang motorista na si Joseph Russell Inco. Kung kailangan mag-file ng kaso yung minura, dinuraan, ibang kaso yon. Huwag tayong maligaw papunta doon sa Maserati case. Hindi mo dapat ihalo nga yung behavior, kung behavior nga, kung tama yun, kung totoo, dahil allegation pa ito, doon sa Banawe, sa Quezon Avenue. Tugon naman ng law student, wala na rin siyang balak na magsampa ng formal na reklamo ngayon laban kay Adriatico. Nais lang daw niyang ibahagi ang naging masamang karanasan sa traffic constable. Nilinaw din ng law student na hindi niya kakilala ang pamilya ng motoristang kinasuhan ni Adriatico. Isa lang po akong mamamayang Pilipino siguro na hindi natatakot na magsabi nung kanyang na-experience. Pero hindi na po para umabot pa sa point na mag-file ako ng complaint. Kasi hindi naman po ako ang kaaway dito. So Jessica, nilinaw sa atin nung ating nakausap na law student nga na hindi niya kakilala yung family nasasaktan siya doon sa mga comments sa social media na parang bayaran daw siya. Balik sa'yo, ma'am. I think, Bam, ang pinag-uugatan ng lahat ng ito ay yung pag-video. No? Kasi baka hindi rin naiintindihan. I think yun ang objection nitong si Inco. Hindi ko alam kung itong si Lian, yun yung ipinangalan dun sa babaeng lumitaw ngayon na complainant against Adriatico. Pero parang tama ba yung na-grasp ko from the interview na yun din, yung pag-video, yun din ang objection niya? Actually, kaya rin umalma itong si Lian after niya mapanood yung interview. Dahil almost the same daw, ang isa sa kanilang glaring daw na element yung kumbaga parang yung cellphone camera being showed in front of their faces. Parang personally daw na-violate sila dahil wala silang permission, and pag na-upload daw to sa internet, parang portion lang yung makikita ng netizen. Syempre sila yung babakbakan na
nagagalit pero hindi raw nakikita yung whole story, yung buong context, ma'am. Kasi may nakita akong interview kay Chairman Tolentino kanina na ipinapaliwanag naman niya na vital kasi yung mga nakukuhang video minsan ng mga tiga-MMDA para ma-process ng maayos yung mga nangyari at para meron din silang ebidensya o sariling documentation katulad daw nung sa Amerika, no? I think dito siguro kailangan ma-resolve kasi. On the other hand din, kung wala kasing video, parang he said, she said na siya. So wala tayong independent source. Maganda siguro ang alternative yung parang sa Russia, merong mga dashboard camera sa mga sasakyan na nado-document itong ganitong mga incident. Kasi yung cellphone itself, baka depende rin niya sa sitwasyon. Baka minsan sa init ng ulo, lalo pa nakakadagdag sa aggression yung pagtapat ng camera na yun, ma'am. Bukod sa nagkagirian na nga o nagkaroon na ng insidente sa kalye. Pero itong mga lumabas na complainant laban kay Adriatico, hindi na ito, material ba itong maituturing o relevant ba ito dun sa kaso ni Inko at vice versa, no? Kasi magkakaso rin daw si Inko laban kay Adriatico. Parang hindi na siguro material itong mga bagay na to, no? Bam. Binanggit din naman ni MMDA Chair Tolentino na walang kumbaga epekto, immaterial daw, inadmissible evidence itong mga ganitong other instances. Although in the realm of public perception, it adds dun sa discussion din kung baka ganyan talaga ugali niya to begin with, which is all people can do now is speculate kasi wala naman sila ron sa lugar na pinangyarihan ng ganitong mga alitan. In the meantime, ano na ba ang status ng mga kaso, Bam? Itong dun sa ating motorista na si Inko, kaninang umaga, Friday pa lang naisampa na yung kaso and kaninang umaga naidala rito sa LTO yung kanilang request na ma-revoke yung lisensya. Samantala yung kausap natin na law student na si Lian, wala na rin naman talaga siyang intention na i-follow up yung kanyang or turn it into a formal written complaint. So talaga nag-share lang siya ng kanyang karanasan. Itong si Inko, ang sabi sa atin nung nagpa-interview siya dito nung Friday, magsasampa rin daw ng kaso. Parang similar dun sa mga ikinakaso sa kanya. Any update on that, Bam? Over the weekend, nung kausap natin yung legal counsel ng MMDA, naghihintay pa rin sila nung counter affidavit at malamang din siguro nakabang din sila dun sa counter charges basta nakatutok yung buong legal team ng MMDA sa pag-defend kay Adriatico. Maraming salamat sa iyo, Bam Alegre.